Alam mo bang pwede mo siya makonsider hybrid? Yun ang hindi dinidiscuss ng iba. Yes, baby! So yun guys, bakit ka nakakuha ng destinator? Same lang naman ang makina sa expander. Yun ang karamihan na sinasabi nila. Kaya ako sa'yo, panoorin mo ng buo to. Ito yung full specs na hinahanap mo para sa destinator. Alam mo ba may tatlong bagay na pinaganda dito sa destinator na to? Alam mo bang pwede mo siya makonsider as mild hybrid? Yun ang hindi dinidiscuss ng iba. So watch this. May tatlo tayo i-discuss na features na itong destinator na to na sure malalaman mo kung bakit mo siya kailangan bilhin. Discuss natin yung Atkinson cycle, yung water-cooled turbo ng destinator, at yung dual injector. Ito yung mga highlights na kailangan mo malaman bago ka kumuha ng destinator. Unahin natin yung Atkinson cycle. Alam mo ba karamihan ng hybrid na kotse ito yung ginagamit? Di ba bakit natin binibili yung hybrid car? Unang-una dahil sa fuel consumption. I-disregard na natin yung coding. Kaya ngayon, ang ginawa ni Mitsubishi, in-incorporate niya to sa mga unit niya, lalong-lalo na sa destinator. Yun ang isang benefit kung bakit mo to bibilin. Actually, maganda kay destinator, guarantee na matipid siya kasi nga, ginamitan siya ng technology na katulad sa hybrid cars. Isa pa, naka-dual injector siya. Alam mo yung dual injector? Same technology siya na ginamit sa CRDI ng diesel. Kaya ang sinasabi nila, bakit gasolina ang bibili mo, bakit hindi ginawang diesel si destinator? So yun ang explanation natin ngayon. Alam mo naman siguro yung gamit ng CRDI, nakakatulong din siya sa pagpapalakas ng makina at saka pagpapatipid ng gasolina. Tapos yung dual injector na yun, nagbibigay siya na mas malakas na torque para sa makina mo. Maganda ma-test drive mo to. Alam na alam mo kung paano mapatipid ang sasakyan. Tapos naka-water-cooled turbo siya. So yun, nagbibigay din siya ng additional power sa makina mo. Then pinapaganda niya yung maintain ng init ng makina mo. So kahit ilong drive mo yan, kahit sakyan mo ng marami talaga, kayang-kaya ng makina nila. Kami kasing nagsasabi, parehas lang naman ang makina yan ng expander, parehas lang naman yan ng fuel consumption ng expander. Yun doon po tayo nagkakamali. Kasi iniba po talaga ni Mitsubishi yung technology sa makina ng destinator. Basically, for sure, matagal pinag-aralan ni Mitsubishi ang makina na yan. Kung mapapansin nyo po, ngayon naman sa panahon natin, paliitan na ng makina. Pero karamihan talaga sa mga brands, ginagawa nila, tinuturbo nila yung makina para magbigay ng additional power. Kaya guys, additional pogi points na lang itong mga yung panoramic sunroof, then yung mga SDA, tapos yung mga push start button, kasi halos lahat naman ng sasakyan talaga yan yung ginagamit ngayon. Pero kung mapapansin mo at mapapag-aralan mo kung anong klaseng makina sa destinator, malamang sa malamang mauunawaan mo. Alam mo bang napakataas din ang horsepower nito? Nasa 163 ang horsepower ng destinator, na halos kasing lakas na siya ng Montero. Horsepower ng Montero ay 181 at ang horsepower naman ng expander ay 105. So alam mo na kung nasan siya. So doon sa mga nagsasabi na underpower ang destinator, ang masasabi ko lang sa'yo, i-test drive mo na muna. I-feel mo kung gaano kalakas yung turbo niya. Ibang-iba siya sa ibang unit namin sa Mitsubishi. Kaya for sure, pag ikaw ay mismo nakapag-test drive na, masasagot mo lahat ng mga question mo sa sarili. Tapos idagdag na lang natin tong mga to. Ang dami pa rin kasing bagong features ng destinator na talaga mapapabili ka. Actually, hindi naman na sila yung nauna, pero for sure, talagang pinagsama-sama ng Mitsubishi paano mapaganda yung destinator. Unang-una, kung mapapansin mo, iba na yung grills niya. Transparent yung grills natin na dinesign. So, more futuristic na siya. May 300 camera na rin siya. Tapos LED na lahat yung mga ilaw niya. Mas pinalaki na rin po natin yung mugs niya, naka 18 inches. Then yun nga po, sa dami-dami nagtatanong, ito talaga ang gustong-gusto nila dito sa destinator, yung panoramic sunroof. Saka isa pa, alam nyo ba, meron tong 24/7 na assistance in case of emergency. May button po dito yan. Pipindutin mo lang po yan, diretso ka na po sa call center ng Mitsubishi. So, if in case na kailangan mo ng tulong or may emergency ka sa family mo, ang laki pong bagay niyang pindutan na yan. Isa pa yung drive mode niya. Nadagdagan tayo ng isa pang drive mode. So, naging 5 na siya. Dinagdag niya po dyan yung tarmac. Then yun pa rin, meron tayong brake auto hold, tsaka yung electronic parking brake po. Tapos alam mo ba ang destinator, simula base model hanggang top of the line na GT, iisang klaseng makina. So kahit nandun ka lang sa entry level, panigurado yung benefit mo ng tipid ng gasolina, lakas ng gasolina. Kahit nasa base model ka, lahat ng benefit mo doon sa power ng makina, makukuha mo dito sa destinator na.
Yan, automatic ang tailgate niya. So, ang laki talaga, spacious. Saktong-sakto yung 5 tao. Mamaya ikilalagay ko yung clip namin. Nag-test drive kami ng isang araw. Kung mapapansin nyo, pinuno namin ng 7. Ang lalaki po namin, ang height ko po nasa 5'10 to 5'11 po ako. Ang weight ko po nasa 80 kilos po ako. Ilalagay natin dito sa clip para makita. Actually, ang selling point talaga nitong Destinator na to, for me, bilang agent ng Mitsubishi ng 15 years, doon talaga sa napakagandang klase ng makina. Talagang hindi nagpahuli si Mitsubishi. Kung mapapansin nyo, even ibang brands, lahat talaga paliitan na ng makina. Depende na lang po sa technology na ginamit nila. As you can see, Japanese car pa rin naman to. So panigurado, mapagkakatiwalaan mo tong sasakyan na to. Idagdag na rin natin sa specs ng Destinator. Alam mo bang may active yaw control to? Ang active yaw control ay ginamit sa Evolution. Ang Evolution ay isang klase ng sports car ni Mitsubishi na lagi na nanalo sa mga rally. Kaya po dun sa nagsasabi na hindi siya pwede kumpara sa Montero, nagkakamali po kayo. Pag-aralan nyo po muna maigi yung specs ng Montero at ang specs nitong Destinator. Alam nyo ba na halos magkasing laki sila? Halos 20 mm lang ang pinagkaiba nila sa haba at saka sa tangkad na itong sasakyan na to. Kaya for more info, message nyo lang po si Tito Darren. Kung may mga iba pa kayong katanungan, huwag po tayo mag-concentrate sa mga down payment. Pag-aralan nyo maigi itong sasakyan na to. Guarantee. For sure, magagamit mo sa pang everyday use mo at sa mga biglaang trip. Kayang-kaya nitong sasakyan na to kahit linggo-linggo na sa Baguio ka. Bye guys! Magandang buhay!